Understand. Difícil ang And buhay. there are many teachers na araw pagirarakin ng pigigibo, no? Kaya kung minsan madagit ka sa mga nangyayararingon yan, adi. Anyway, dahil ka naman na yan pag-urunan. Yes. Lu, I see, si Miles. oh yeah, late siya. She has to explain. Hi, Lu and Hi, Sir. Lu. Yeah. May puso. Lu, Lu, yes. Nasambit ko ini ang mga teachers and saro ka sa mga teachers kang Legazpi City National High School. And si Liam po mga katiwala, panduwang aking Pag nagiling si Liam, masabi si Sir, lagi ako na-mention. Masusupok ito sa mga classmates. Si Liam po, panduwang aki ni Lu. Ano? Yes. And you chose Legazpi City National High School na yaon ka dyan teacher over other schools. Yes, sabi ko nga, di ka nagkailang si Luke. Gusto ko kung hain ako, yaon si Liam. Okay. Na feeling ko, mababantayan ko. Yung abo ko na sumaro kay Luke na nagkailang or what. Gusto ko na pa-follow up ko na iiling ko. Okay naman kasi nasa STE siya. Yeah. Mga katiwala, ang STE po is Science, Technology and Engineering Curriculum. Ini po sa mga pili na estudyante nag-take exam, and out of those who took the exam, they passed. Actually, sa time nila, kasi pandemic, tiningnan lang yung yung grades, grade 5 and 6. Ano grades? Yes. But of course, yaon pa din duman May siya. selection. May Siyempre, selection pa pataasan ng grade. Kaya ito, 5 and 6, kasi yung grade 6 pandemic. At least yung grade 5, face-to-face. So, average ng dalawa. And he is now in grade 11. Grade STEM. 11, STEM. Yeah, imagine. Under the advisory class of Sir Ronald. And mga katiwala, si Liam po, iyo ang kinurunahan na Mr. Interrupts. And paano mo, napirit ba si Liam or what? Actually, Di ko ma-imagine. Pagdating sa bahay, sabi niya, napili ako. O gusto mo ba? Parang wala nga ako choice. Kasi, actually, chinat ako ng kanyang teacher na naging student ko din sa St. Raphael na si Miss Amy Ador. Sabi, ma'am, napili namin si Liam kasi magaling sumagot. Sabi ko, hindi naman yan marunong mag-pageant at saka wala kaming, yung nasa isip ko lagi, yung financial matter. Ayaw ko na sumasali na may mga kailangan pagkagastusan. Kasi, syempre, marami kaming kailangang asikasuhin. Yes. Sabi niya, basta ayusin na lang daw niya sa question and answer. Luke, kumusta man si Liam sa kondisyon ni Luke? Sa kondisyon ni Luke, lagi kong sinasabi, Liam, nahihiya ako sa students ko, absent na naman ako. Sabi, baka maintindihan man nila. And then, naging dagdag din sa responsibility ng mga anak ko na bantayan si Luke. Like, mag-grocery ako, maglalaba. Yun, kailangan nila bantayan din si Luke pag wala kaming katulong or yaya. May nahiling ka ba na something na dapat na agihan ni Liam na dain niya na experience because maaataman siya kay Luke? May mga times na instead na may gagawin siya, wait, wag mo nang tapusin yan. Tingnan mo muna si Luke. Pero other than that, habo ko sana ma-experience nila na pabigat sa kanila si Luke. So kung ang lakad ko naman ay hindi ganun ka-importante, hindi ko na itutuloy. Pero pag may mga lakad o kailangan gawin na importante, yun, naaabala sila. Pero sa tingin ko naman, hindi naman nila yun tinitake na negative. Kasi yung attitude nila naman ay parang naka-adjust na din sila sa sitwasyon. Yun ang nakikita ko. Naka-adjust na sila sa sitwasyon na ganun ang buhay namin. And very evident yung brotherly love, Ade. Yes. Because pinalaki mo and ninyo sila ng mabuti. Na kahit may sakit si Luke, naaasikaso ko pa rin sila. May nakita ka ba na like nagdabog kasi
Nagsimangot. inutos ka? Actually, mas nagsisimangot sila kapag ba household chores. Pero kay Luke, wala naman. Basta wag yung bibigyan wag sila mapupunta sa sitwasyon na hindi nila kaya. Like kay Liam, hindi ko siya utusang mag-feed sa NGT. Yung, alam nila, may limitation May kami. limitations. Kung ano lang ang kaya niya, yun ang gagawin niya. And I appreciate you for that. Kasi you are able to know, to set the limits. Yes. Kung na ito abo ininiliyam kasi syempre may At hindi niya ito kaya, wag ko pipilitin. Kasi talaga sasama ang loob niya or magiging pabigat nga talaga. sasama din ang loob mo. Yes. At hindi kami magkakaintindihan. Hindi nila maintindihan kung ano ang gusto kong mangyari. Si Lance naman dahil siya ay kuya, bigger kuya, kaya niya ang lahat. So you are not really imposing everything sa kanila. Yung kaya lang. So At that's a tulong lang positive. sa akin. That's a very positive attitude, Mulu. Kasi kung iba-ibang parent, gipon mo yan. Kawawa Ikaw ba naman. yung ganyan na mother? Naman. Naaawa ako pag sa tingin ko may mga bagay silang hindi nagagawa kasi andito si Luke. Like, si Lance, magtatrabaho siya, papakiusapan ko siya ng one day mag-leave. Kasi nga, wala kaming katulong the whole week kasi walang yaya. So, paghahatian namin yan, isang leave sa kay Lance, 2 sa asawa ko, 2 sa akin. Oh, look at Ganon. that. Arrangement lang para hindi ganun kabigat. So, yun. At proud naman ako na kahit may sakit si Luke, naasikaso ko yung 2. Kaya ko pa silang ipagluto ng kanilang breakfast pagising nila. Ano ang sa paghiling mo, Lu, ang yaon sa Inda, takong nata very willing and accepting sila na mag-share kang challenges sa imo? Siguro nafe-feel maninda na padaba sinda. Ako kaya so tipo na paghapon, pag-abot sa eskwelahan, nag-uuroron kami. Kumusta? May girlfriend ka? Ano ang ginawa niyo sa mga subject na to? Lagi kami nagkakwentuhan. So, importante yun talaga ang communication. Yes, kung ano ang nangyayari. Kaya parang medyo open naman sila sa mga kung ano nangyayari sa Inda. And siguro naka-adjust na nga din kami sa sitwasyon na gano'n. Na may times na mahirap kasi yung struggles na hindi mo magagawa yung ako dati syempre ganito ang gagawin ko ngayon ay hindi ko na magagawa pala ito. Yeah, may mga limitations syempre. But before the acceptance, Lu, syempre kaipuhan number 1 is to understand that there is something different going on, which is si Luke. So understand the situation. And paano ka makakope sa situation na hindi ka ganun hirap na hirap. Yeah. So, going back, intindihin na ganun si Luke, na hindi niya kaya, kailangan niya kayo. Kailangan niya si Lance, kailangan niya si Liam. Yes. And ito naman si Liam, they are gifted with the Lord's love of understanding. Kasi not everybody is given that, di ba? Kaya that nga gift. ako, pagka tinitingnan ko yung picture, sabi ko, tingnan nyo si Luke, si Liam, magkakatabi sila na, yun. So they are gifted with that love of understanding the situation of Luke. Yun ang bagay na nandyan sa kanila. Yes. So sabi nga ni kumbaga, God loves them very much that God did not allow them to complain. Opo. Di ba? And, napabigat si Luke sa kanila. And doing good sila sa school na hindi na nakakadagdag sa burden ko. Yeah. Kasi kung syempre nagbubulakbol sila, walang gana mag-school, mas lalong mabigat ang sitwasyon. Do you have dreams for Luke? Syempre, ang lagi ko sinasabi talaga na sana hanggat buhay si Luke, buhay kaming parents. Na ayaw ko na maiiwan siya sa mga kapatid niya na may mga pamilya sila tapos nag-aasikaso kay Luke. As much as possible na humaba ang buhay namin na para mabantayan namin si Luke. And yan ang pirmi mong pagpapangaji. Kaya pagka
ayan na, maugma ako na maray pa silo, maugma. Sabi ko, kasi gusto ko humaba ang buhay ko, ayoko ma-stress. Paano pag nawala kami? Kawawa naman ni Luke maiwan sa dalawang kapatid. Yun, na hindi ko ma-imagine na yung dalawa may sariling pamilya. Tapos, syempre. Napag-urunan na ba nindo ini? Nara Luke and Liam? Sa ngayon, parang... Luke. Engineer Lance and Liam. Sa ngayon, hindi ko sinasabi na what if. Kasi parang ayoko mag-isip sila. Parang maaga pa para isipin nila yon na ay ganun kami. Baka maging sagabal para para sa akin. But I guess sa edad nila and sa pagiging mature nila, naisip na nila yan. Feeling ko naiisip nila, kaya lang hindi namin pinag-uusapan. Parang masaya na kami na eto kami ngayon magkakasama. Na andito ako, andito si papa niya. May fear ako na baka isipin nila, in the future, ganito pala ang buhay natin. So something like, you're not thinking of... Parang, wag muna. Of the deprivation. Yung buhay na kagaya. Others may consider that deprivation. But because you have a very good family, marayunan ang values, I don't think that they will consider this. Lance and Liam will consider Luke as a burden to them. Diba? Kasi they are good persons because of you, because of how you made them as individuals. So thank you very much, Luke. Magayunan pa ko tang istoryahan ta ano. And it ended on that note, very inspiring. Sabi ko nga ni I always do this. I hope I will survive. Wala si Tiwala Karen. Sabi baga sa kanta. Pagkamuot ang hinahagad ko, na masabutan mo ang kaipuhan ko. Bakong yaman o karugaringan, bakong ano paman kundi pagkamuot. O yan, Luke. Pagkamuot, everything is because of love. Diba? And thank you for sharing your love with all of us here, sa mga nagdadangog sa radyo, naghiling sa TV, sa DCTV, and sa Facebook. Salamat tunon. Before your last words for this episode, from Laika Garcia Lumangaya, good afternoon po, watching from Kamalig. Happy Teachers Day po, Sir Jeremy, and to all the teachers, lalong-lalo na po sa mga nagpag-iriba ko sa BJMP, Legazpi City Jail. Hello, and thank you very much, BJMP. Si Doc Charile Nabo is watching. Thank you, my friend, Doc Chi. And Madi Naneth Masbatel Yaguno. Yes, very proud ko sa iyo, Lu. Very strong mother. And very helpful. Yes. Sa dating ko teacher, si Shyla Moore sa St. Raphael. And syempre, sa sakuyang mga apo, CJ and Chel, this episode is also for you. So, anything you would like to say? Syempre, thank you so much, sir, na medyo kikurab ako kasubago and prepared. Pero magayunan po ang satuyang episode. I hope na inspire me po kamo na not only as a parent, but also a teacher. So, ang pagturo po, bako lang yan sa estudyante na magtao ka ki impormasyon, ituring mo na bilang aki mo. Na ang pagpadaba sa harong, sa eskwelahan, makaugma. Maski, dako lang kadipisilan, pero experience na talagang maipagmamalaki mo na teacher ka. Thank you, Lu. You are a hero. And sa gabos na mga maestra, asin maestro, happy World Teachers Day po sa Indo Gabos. Ini ang PWD in action. PWD man o bako, kita gabos, katiwala kan Diyos. Thank you.